We're going out tonight, Carlene. You wanna come? Tanong sa akin ni Darlene, ang kakambal ko. Nakatingin lang ako sa phone ko habang binabasa ang mga text message ng buwisit na boyfriend ko. Ngumiwi ako at umirap sa kawalan nang mag-text ulit ito ng I love you. Ang corny. Kung alam ko lang na ganito ka-cheesy at ka-jeje, hindi ko na sana pinatulan. Like ew. Hello? Earth to Carlene. Tamad akong tumingin sa kanya at ngumuso. New boyfriend, new problem again? Natatawa niyang wika. This guy is so annoying. Reklamo ko sa kanya. Dating gawi. Ngumisi siya at nagtaas ng kilay. Ano pa nga ba? Hindi ko kayang makipag-break ng kaharap to. Parang sinaktang tuta ang pakikipaghiwalay sa kanya. Call. Basta sasama ka mamaya sa party. Maipapakilala rin ako sa'yo. Alam niya ang taste ko sa isang lalaki, kaya hindi malabong magustuhan ko ang sinasabi niya. Siguraduhin mong worth it sa kama yun. Pagpapaalala ko sa kanya. Don't worry, I got your back. Wika niya, pagkatapos ay kumindat pa. Tinext ko si Alvin na makipagkita sa akin sa isang coffee shop. Hindi naman ako ang pupunta kundi si Darlene. Gusto ko nang makipag-break sa kanya dahil masyado siyang mabait para sa akin. Ang tinutino niya, mama's boy pa. Kaya sobra akong najejehan sa kanya. Ganito na ang gawain namin ni Darlene dati pa. We always got our backs. Kapag siya naman ang may problema, ay ako naman ang sumusolusyon nun. Pero ngayon, ay wala naman na siyang nagiging problema sa boyfriend. Ilang oras lang akong naghintay. Matapos kong maligo at makapagbihis ay tumawag si Darlene. Kambal successful. Wika niya, kaya napangiti ako. Kung nandun ka lang matatawa ka. Grabe yung iyak ni Mama's boy. Magsusumbong daw sa mama niya. Kadiri nga eh. Lumulobo pa yung sipon. Lumuhod pa kanina habang yakap ang paa ko. Tinakot pa ako na kapag tuluyan ko siyang iniwan ay magpapakamatay daw siya. Saan mo ba nakilala yun? Panlalait na kwento niya na tinawanan ko lamang. Huwag mo nang banggitin. Gaga ka talaga. Nagtawanan kami. Nang dumating siya, ay sumakay ako sa sasakyan niya. Dumiretso kami sa isang sikat na club. Pagkarating doon, ay sinalubong kami ng mga kaibigan naming bakla. Wow, kung wala talagang palatandaan na si Carlene to, malamang nalito na kami sa inyo. Kaloka, sabi ni Ken. Yes, magkamukha kami ni Darlene. Ang tanging palatandaan lang nila sa amin ay ang balat sa kamay ko na may hugis bilog, ngunit maliit. Kung titignang maigi, ay doon lang mapapansin. Sabay-sabay kaming pumasok at nagpakalasing. Habang nagkukwentuhan ay panay rin ang inom namin. Buti pinayagan ka ng boyfriend mo, Carlene. Tanong ni Ken saka tumawa. Kilala rin kasi nila ang boyfriend ko. Of course, nakipag-break na ako sa kanya. Mayabang kong sabi. I bet si Darlene na naman ang humarap. Mapangasar na wika ni Ace. Nang makarami ako ng inom, ay tumayo ako para sumayaw. Hoy, saan ka pupunta? Yung ipapakilala ko pa sa'yo, kambal. Sambit ni Darlene. Magsasayaw lang ako. Babalik naman ako eh. Tumatawang sabi ko habang umiikot na ang paningin. Kumuha muna ako ng shot glass para sa panghuling inom. Inisahang inom ko yun at inilapag sa mesa. Sasama kami, baka may makita kaming pogi. Sabi ni Ken at Ace. Naiwan sa upuan si Darlene at si Kevin. Nang tumapak sa dance floor, ay nagtatalon ako habang sumasayaw. Sinasabayan ko ang bawat beat ng music. Ginulo ko ang buhok ko at nagtatalon. Iginiling ko ang bewang ko habang nakatingala at nakakagat sa pang-ibabang labi.
Wala na akong pake sa lahat ng tao. Basta nagsasaya ako. Natigil lang ako sa ginagawa nang may humatak sa akin. Tumama ako sa isang matigas na dibdib. Galit ko itong tinignan, ngunit nang makita ang mukha nitong nag-uumapaw ang galit, ay nalusaw ako. He's beyond perfect. Walang maipipintas sa mukha at katawan niya. Ganito yung mga tipo ko. Ngumiti ako habang namumungay ang mata. What do you think you're doing? Mariin nitong bulong sa tenga ko. Ang mainit niyang hininga ay nagbigay kiliti sa akin. I'm dancing. Sigaw ko sa kanya. Dahil kung hindi kami magsisigawan, ay malamang kakainin lang ng music ang mga boses namin. Let's go. Umuwi na tayo. Mariin ang pagkakahawak niya sa kamay ko nang hilahin niya ako. Sandali, sino ka ba? Pero mukhang hindi niya yata narinig ang sinabi ko, kaya hindi siya tumigil sa paghila sa akin. Tumingin ako sa paligid. Hinanap ng mata ko si Lakin, ngunit hindi ko sila makita. Si Darlene naman ay malamang na nasa upuan at naghihintay sa amin. Napamura ako. Anong gagawin ko? Hindi naman ako mawala sa pagkakahawak ng lalaki sa akin. Yung sinasabi ni Darlene na ipapakilala niya ay mukhang hindi ko na mapupuntahan. Hanggang sa makalabas kami ng club ay hila-hila niya ako. Mas lalo akong nahilo at nagdalawa ang paningin. Sino na naman bang kasama mong nagpunta rito? You didn't tell me you were here. Pagalit nitong sabi. Ano bang sinasabi mo? Paano ko sasabihin sa'yo, hindi naman kita kilala? Sa kabila ng pagkahilo ay nagawa ko pa ring sumagot pabalik. Sa sobrang kalasingan mo ay hindi mo na naman ako kilala. Hindi ba sinabi kong tawagan mo ko kapag magpupunta ka sa mga ganitong club? Nagpupuyos sa galit na wika niya. Binuksan niya ang pintuan ng passenger seat at doon ako pinaupo. Sandali, yung mga kaibigan ko, yung kapatid ko, sigurado nga hanapin nila ako. Pagrereklamo ko. Wala akong pakialam sa kanila. Basta tara na. Binuksan niya ang pintuan ng sasakyan at pilit akong pinapasok doon. Kinabitan niya ako ng seatbelt at saka patakbong umikot sa driver's seat. Binuhat niya ang makina at saka pinahururot paalis ang sasakyan. Hindi ko alam kung saan kami papunta dahil hindi ito ang daan papunta sa bahay namin. Hindi ko man lang nagawang matulog sa biyahe kahit na antok na ako dahil sa bilis ng pagpapatakbo niya. Huminto kami sa isang pamilyar na building. Parang dito ko laging hinahatid si Darlene. Sinubukan kong tanggalin ang seatbelt, ngunit masyadong mahina ang mga kamay ko para gawin yun. Papikit-pikit ako nang binuksan niya ang pintuan at siya ang nagtanggal noon. Naamoy ko tuloy ang pabango niya. Hindi yun masangsang sa amoy. Masyado siyang naging attractive para sa akin kaya inamoy ko pa ang leeg niya. What are you doing? Akala ko ba ayaw mo sa amoy ko? Natatawa at nagtatakang aniya. Nanlaki ang mata ko at pagkuway nang aakit ng umiti. Mukha naman siyang mapagkakatiwalaan kahit hindi ko siya kilala. Siguro magpapaubaya na lang ako sa gabing to. Tutal ganun naman palagi ang ginagawa ko kahit sa mga lalaking first time ko lang na nakikilala. Wala siyang pinagkaiba sa ipapakilala sa akin ni Darlene. Dahil sa kama lang din naman ang bagsak namin. Hinawakan ko ang pisngi niya at inalapit ko ang mukha sa kanya. One shallow kiss at nabuhay ang nagdiningas na apoy sa loob ko. I want more. No babe, not here. Nahihirapang saad niya. Mabilis niya akong hinila paalis. Nagpunta kami sa elevator at pumindot siya ng number doon. I think this is where his condo unit. Hindi ko napigilan ang sarili ko't hinawakan ang pang-upo niya. Nangaasar kong pinisil yun. Nagulat siya sa ginawa ko dahil nanlaki ng husto ang mata niya. Tawa ako
dahil namula ang mukha niya at kinagat ang pang-ibabang labi. Paglabas namin sa elevator ay lumiko kami sa kanan. Mabilis niyang binuksan ang kanyang pintuan. Nang makapasok kami ay sinarado niya rin ito at inilak. Tumingin siya sa akin at agad akong sinunggaban. Lumabas ang halinghing sa bibig ko. Gigil na gigil siya. Ngayon ko lang naramdaman ang excitement. Basang-basa na kaagad ako. Halik pa lang ang ginagawa niya. What more kung naipasok na. Ninamnam ko ang sarap ng pagkakataon. Mas lalo akong nahilo dahil sa sunod niyang ginawa. Napamura ko sa isip at napaliyad. Grabe, ang galing niya. Ibang-iba sa mga lalaking nakalandian ko na. Moon my name, babe. Utos niya sa akin. Saglit akong natigilan dahil hindi ko naman siya kilala. Paano ko malalaman at sasabihin ang pangalan niya? Saglit kong naalala na mula pa kanina ay parang kilala niya ako. Hindi kaya isa siya sa secret admirer ko? What's your name? Tanong ko na ikinatawa niya. Isaac. Sabi niya sa namamaos na boses. Like what he said, I moan his name. Maya-maya ay may ginawa siya. At nagulat ako nang makita ang ipinagmamalaki niya. Napalunok ako. Kakasya kaya yun? Relax, babe. Wika niya. Parang nabasa niya ang pangamba sa mukha ko. Kaya naman hindi na ako nag-isip at nagpaubaya na lang. Nakailang round din kami hanggang sa makaramdam na ako ng pagod. Ayaw pa sana niyang tumigil kung di ko lang pinigilan. Hinalikan niya ako sa noo bago siya bumagsak sa tabi ko at niyakap ako. I love you, baby. I enjoyed this so much. Niyakap niya ako ng mahigpit at isinubsob ang mukha sa aking liig. Literal na nawala ang hilo ko at kalasingan dahil sa ginawa namin ng hindi ko kilalang lalaki. Me too. Wika ko at nagsimulang bumigat ang talukap ng mata. Hindi ako sanay sa cuddle. Hindi ko ginagawa ito kasama ang mga ex ko. Pero sa ginawa nitong lalaki ay hindi naman ako nagreklamo. In fact, gusto ko pa nga na mahigpit niya akong yakapin. Ramdam ko na malalim ang pagmamahal niya sa akin kahit na ngayon lang naman kami nagkakilala. Kinaumagahan ay nagising ako sa isang nakakabinging tawag sa phone. Pikit mata ko yung kinuha sa bedside table at sinagot. Hello? I asked in annoyance. Saglit na hindi nagsalita ang nasa kabilang linya. Malandi ka. Sino kang higad ka? Kumunot ang noo ko at nagmulat ng mata kahit nahihirapan. Then who are you? Bakit ka tumatawag sa phone ko? What phone? Girl, phone yan ng boyfriend ko. Isaac is his name. I'm Darlene Mendoza and I'm his girlfriend. Pasigaw nitong sabi. Mula dito ay ramdam ko ang galit niya. Suminghap ako. Si Kambal? Nahimasmasan ako nang banggitin niya ang kanyang pangalan. Nanlamig ng husto ang mukha ko. Boyfriend niya sino? Anong sinasabi niya? Nanlamig ng husto ang mukha ko nang mapansin ng lalaking nasa gilid ko. Mahimbing ang tulog at walang saplot. Teka, anong nangyari? Hinawakan ko ang aking ulo dahil sa bahagyang pagsakit nito. Naalala ko bigla ang nangyari. Magmula sa pagsayaw ko sa dance floor hanggang sa paghila niya sa akin. Kaya ba parang kilala niya ako kagabi? Kasi inakala niya na ako si Darlene. Naku, lagot. Mabilis kong pinatay ang tawag at pinagpupulot ang mga damit ko para isuot. Nang matapos ay ginising ko si Isaac. Mamaya, Darlene. Wika nito.
Natuod ako sa gilid ng kama habang natutulala. Nakipag one night stand ako sa boyfriend ng kakambal ko. Anong gagawin ko? Ayokong mag-away kami ng kapatid ko. Kinagat ko ang daliri habang nag-iisip ng gagawin. Kung hindi ko makakausap ngayon si Isaac, malamang ikukwento niya ang nangyari kay Darlene. Magtataka si Darlene kasi nawala rin ako kagabi. Iisipin niya na ako lang naman ang kamukhang-kamukha niya. Kaya may posibilidad na ako ang sumagot sa tawag. Muli kong ginising ang lalaki at ngayon ay nagising na siya. Umiwas ako ng tingin nang bumangon siya. Kitang-kita kasi ang katawan niya. Natatakpan lang ng kumot ang ibabang bahagi nito. I cleared my throat. Mag-usap tayo. Magbihis ka muna. Seryoso kong wika. What? Nagtatakang tanong niya. Sabi ko mag-usap tayo. Anong pag-uusapan natin? Nagsisisi ka ba na ginawa natin yung kagabi? Natawa siya. No, I mean yes. Kasi mali ka ng babaeng nakuha. I'm not Darlene. Iritable kong sabi at hinarap siya. Sa sinabi ko ay kumunot ang noo niya. Ayaw maniwala sa binitawan kong salita. What are you talking about? Halata pa rin ang tuwa sa tinig niya, pero salubong pa rin ang kilay niya. I'm Carlene. Kakambal ko si Darlene. Yumuko ako at kinagat ang pang-ibabang labi dahil nagigilty ako sa nangyari. Natahimik siya. Maya-maya ay nagsalita. Ano bang sinasabi mo? Is this some kind of a joke? Babe, kung tungkol ito sa pinag-awayan natin, I'm not mad at you. Gusto ko lang magpaliwanag ka. Malambing na aniya. Napapikit na lang ako sa inis. Anong away? Naguguluhan kong tanong. Tinutukoy siguro niya yung naging away nila ni Darlene. Hindi ko naman maiwasang makichismis. I saw you with another guy in a restaurant. Wika nito. Wala akong alam dyan ha. Si Darlene ang kausapin mo. Sagot ko naman. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan. Nakangiti siya ngayon habang titig na titig sa akin. You're joking, right? Sinasabi mo lang yan dahil nag-away tayo. Kulang pa ba ang suyong ginawa ko sa'yo? Napatawad na kita, okay? Hindi na kailangang magkunwari. Binawi ko ang kamay ko at sinabunutan ng sarili. Kailangan kong makausap tong lalaking to bago kami abutan ni Darlene dito. Maya-maya ay mabilis kong kinuha ang phone ko at ipinakita sa kanya ang picture naming dalawa ni Darlene. Inaasahan ko nang magugulat siya. Tinignan niya ako at pinanliitan ng mata. Napalunok ako sa paraan ng titig niya. See? I told you. Wika ko sa kanya. Dali-dali siyang tumayo kahit na siya ay nakahubad. Umiwas ako ng tingin nang magbihis siya. Sana hindi to makarating kay Darlene. Parehas tayong walang alam, kaya sana manatili itong lihim. Sa wakas ay wika ng lalaki. Malakas siyang nagmura kaya napatalon ako sa gulat. Tumawag siya kanina. Mabuti na lang at hindi niya ako nabusesan. Baka papunta na ngayon yun dito. Mag-imbento ka na lang ng palusot. Wika ko, pagkatapos ay naglakad na ako papunta sa pintuan para makalabas na. Alam kong masyado pa siyang nabigla sa nangyari, kaya hindi pa siya makapag-isip ng matino ngayon. Kampante akong hindi niya sasabihin ng nangyari. Pagbukas ko ng pintuan, ay bumungad sa akin si Darlene. Parehas kaming nanlaki ang mata. Bakit ang bilis naman yata? Kambal? Gulat na gulat niyang sabi. Naglakad si Isaac papunta sa akin at hinarap si Darlene. Ano to? Tumawa siya, ngunit hindi ko makita doon ang saya. Tinignan niya kaming dalawa ni Isaac nang hindi makapaniwala. Nataranta ako nang tumulo ang luha sa mga mata niya. It's not what you think, Darlene.
Tumalim ang tingin niya sa akin at malakas akong sinampal. Literal na tumabingi ang mukha ko sa lakas nun. Feeling ko babakat ng kamay niya doon. "Darlene," sigaw ni Isaac. Hindi yata nagustuhan ang ginawa ng kakambal ko. Parang sinuntok ang dibdib ko dahil ngayon lang ako napagbuhatan ng kamay ni Darlene. Maraming naiinggit sa amin dahil nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. "Ahas ka," sigaw niya sa mukha ko. Hindi ko tuloy magawang tumingin sa mga mata niya dahil sa guilty. Kahit wala naman talaga akong alam na boyfriend niya pala si Isaac. Si Isaac lang kasi ang naging boyfriend niya na hindi niya ipinakilala sa akin. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. "Kambal, hindi ko naman kasi alam. Lasing ako kagabi, alam mo yan." And then, sumulpot si Isaac at hinila niya ako paalis sa club. "He thought you were me." Paliwanag ko pa. "Sinungaling. Ang sabihin mo, malandi ka lang talaga. Pati boyfriend ko nagawa mong landiin. Kaya pala nakipag-break ka sa boyfriend mong uhugin." Wika ng kakambal ko na galit na galit. "Babe, I'm sorry. It's my fault." Bumaling ang tingin ni Darlene kay Isaac nang magsalita ito. "Isa ka pa. I don't believe you." Umiiyak na wika ni Darlene. "Hindi ko alam na may kakambal ka. Malay ko ba na hindi pala siya ikaw?" Sumbat nito. "Kahit ano pang rason mo, hindi ko matatanggap yan." Sarcastic itong tumawa at umirap sa kawalan. "I'm breaking up with you. Magsama kayo." Kasabay ng pag-alis niya ay ang pagkakatulala ko. Nakasira ako ng relasyon. And worst, sa kakambal ko pa. Hinabol siya ni Isaac. Naiwan ako doong mabigat ang loob. Ilang linggo ang lumipas na hindi kami nagpapansinan at nag-uusap ni Darlene dahil sa nangyari. Wala rin akong balita kung nakipagbalikan ba ito kay Isaac. Araw-araw, sinusubukan kong kausapin siya at humihingi ng pasensya. Ngunit sadyang matigas ang puso niya. Hindi ko alam kung mapapatawad pa ba niya ako. Isang araw, paglabas ko sa gate namin ay nakita ko si Isaac na nag-aantay. May dala siyang bulaklak. Mapait akong umiti dahil alam kong para kay Darlene yun. Hindi naman ako dapat nakakaramdam ng kakaiba sa kanya dahil boyfriend pa rin siya ng kapatid ko. Yes, I like him the first time I make love with him. Pero mali eh. Hindi ko dapat konsintihin ang nararamdaman ko kahit na araw-araw siyang gustong makita ng mga mata ko. For Darlene, kayo na ba ulit? Tanong ko sa mababang tono. Hindi niya sinagot ang tanong ko. He didn't even dare to look at me. Tumango lang siya. Umalis siya. May sumundo sa kanyang lalaki. Tumingin siya sa akin ng masama. Sinisiraan mo ba si Darlene para ikaw ang magustuhan ko? Bintang niya. Nasaktan ako sa sinabi niya dahil hindi naman yun ang gusto kong mangyari. Sinasabi ko lang ang totoo. Kung masama naman pala para sa'yo ang pag-imporma, di sana di ko na lang sinabi. Kung ayaw mong maniwala, sige. Pumasok ka sa bahay at hanapin mo siya. I'm giving you my permission. Hamon ko. Tinalikuran ko siya at iniwan doong hindi makapaniwala. Another experience ko lang naman siya kaya maghahanap na lang ako ng iba. Hindi lang naman siya ang magugustuhan ko. Marami pa diyang iba. At kahit natatakot ako sa maaring maging resulta, hindi ko na pinush ang sarili ko sa kanya. Ayokong mas lalo pang magalit sa akin si Darlene kaya ako na ang lumayo. Isang linggo pa ang lumipas nang mabalitaan ko na naging sila ulit. Of course, hindi na nabalik ang dati naming samahan ni Darlene dahil nagkaroon na yun ng lamat. Masama lang ang loob ko dahil hindi man lang ako pinakinggan ni Darlene. Minabuti ko na lamang na magpunta ng ibang bansa para doon mag-move on. Kahit na masakit ay hinayaan ko na lamang sila. Wala rin naman akong magagawa. Kung sakaling sinunod ko ang nararamdaman ko, ay tiyak na maraming hindi masisiyahan sa relasyon namin ni Isaac.
At saka alam ko naman at ramdam na si Darlene talaga ang mahal niya. Ni hindi niya kayang tumingin sa akin ng may kinangang mga mata niya. Di tulad ng pagtingin niya kay Darlene na punong-puno talaga ng pagmamahal. Nag-iwan din ako ng letter para kay Darlene. Sana lang, dumating yung araw na mapatawad din niya ako. Umaasa pa rin ako na makakalimutan niya ang nangyari at babalik kami sa dati.